Wednesday, January 17, 2024, 12:18 a.m. Didman's Vlog 2024, episode 97, Deliverance. Nak-chinek ko yung topic ng deliverance sa internet. Grabe, dami pala, masyadong malawak. So itong video ngayon na gagawin ko tungkol sa deliverance. Bias ako rito. This will be my point of view. So I could be wrong or I could be right. Ngayon, yung term na deliverance kasi, word na deliver, sa akin kasi, ibig sabihin ng deliver, ipinunta sa'yo. So, nung maliit ako, yung intindi ko sa deliver, yung dadalhin. From one, tas papunta sa'yo. So, medyo, yun ang aking intindi sa word na deliverance. Tapos yung pala ang deliverance na tinutukay yung pagbibigay ng kalayaan, freedom, deliver. So, sana sa mga Christians kasi, no, not Christians, sa lahat ng ang mga aral na tinuturo ay tungkol sa deliverance. It could be deliverance from bad and faithful experience or situation. So ang mga tao naghahanap sila ng freedom, no, na alisin sila dun sa bad and painful experience or situation nila. So pwede ito sa sitwasyon natin ngayon, sa problema sa West Philippines, so ang lahat ng mga Pilipino meron silang pagnanais na ma-deliver tayo dito sa hindi magandang experience na to. Nung ni-research ko rin yung internet, ilagay ko deliverance doctrine of the church doctrine of deliverance. Lumabas nung evil spirit possession. Deliver. May possess ka ng evil spirit, tapos di-deliver ka. Sa akin kasi iba ang viewpoint ko pagdating sa evil spirit. Ako kasi hindi ako naniniwala na may presence pa yung evil spirit ngayon, kasi nakalagay sa Bible yung possession and everything. Kasi sa akin ang intindi ko diyan nung binasa ko yung Bible from cover to cover, and then i-study ko rin from cover to cover, and then nag-skim ako kung ano yung mga teaching niya. Ang napansin ko, dahil nga sa dalawa yung create ng Panginoon, yung langit at lupa. So, nag-create siya ng anghel para matuto ng obedience, and then nag-create siya ng tao para matuto rin ng obedience. So, pagka nagkaroon siyempre ng disobedience, gera yan, tulad nung nangyayari ngayon, gera sa Ukraine, gera sa kung saan-saan, kakaroon ng gera sa Taiwan, or so on and so forth. So, ang usually, ang biniblame ng mga tao dyan ay yung evil spirit daw. Actually, hindi evil spirit ang mabiblame mo dyan. Ang mabiblame mo dyan, tao. Problema yun na ginawa ng tao, at walang karapatan ng tao na iput ang blame dun sa evil spirit. Kasi nga, heaven and earth, so yung Old Testament, ang kalaban ng Diyos doon ay yung mga angel, no? So tinalo niya yung angel nung namatay ang ating Panginoong Hesus. So ngayon, ang big boss ngayon ay ang ating Panginoong Hesus. Ang kalaban niya ngayon, hindi yung mga evil spirit, dahil tinalo niya na doon, nabubuhay siya. So ang boss natin ngayon, ang Panginoong Hesus, paano pa makakalaban sa kanyang evil spirit? Talo na sila. So nakagapos na si Satan. Kaya lang si Satan nagkalat na nga kung ang Diyos Ama ang kanyang heir ay ang anak, ang anghel, yung evil angel, ang kanyang heir ay yung evil man. So tinuruan niya to na maging Diyos din sa pamamagitan ng pera. So pag mayroong mga pelikula tungkol sa mga sikat na pelikula sa evil spirit possession,
Deadma lang ako doon. Although nakakarinig ako ng mga istorya, no, lalo na sa yung kinento sa narinig kong kinento. Marami kami nakarinig dito sa Pampanga, no, yung tungkol sa experience ng sa San Juan. Meron silang member doon na possessed ng evil spirit, and then sa camp yata nagmanifest ng husto. So takot na takot sila kasi sabi daw nung evil spirit dun sa tao, kilala ko kayo, ganun ganun. So hindi na ako kumibo kasi ang nasisi ko ganito eh. Naunahan sila ng takot. So nung itong possessed na to na tao nang sinabi na kilala ko kayo, ang kinatakot nila ay, naku, kilala ako nitong evil spirit na to, i-expose niya yung mga pinagagawa kong lihim. So tamimi sila. Yan din ang dahilan kung bakit ako pag merong accusation sa akin, hindi ko sinasabing, oh, hindi ko ginawa yan. Oo, kagad ako. Bakit ako nag-o-okay? Totoo, hindi yung accusation sa akin. Para wala silang hold. Para hindi nila ako ma-hold. At para hindi ako matakot sa kanila. Kasi paano pa itatakot sa'yo eh? Nag-agree ka na, oy, ginawa mo to. Okay, ginawa ko yan. So, wala na, di ba? Tapos na. So, ang evil spirit possession ngayon sa tingin ko, no, either ano yan ng drugs or yung tao na yun ay magaling sa manipulation, kaya niya mag-manipulate na sa dominant na yung dominant na kanyang domineering attitude o yung charisma kaysa nakapossess. So yan ang wini-wish ng mga tao na naniniwala sa evil spirit possession na sila ay ma-deliver dyan. Monetary debt. Ito yung isa pa, no? So, sa problema sa pera, lahat ng tao may problema sa pera eh. So, kaya nga natawa ako nung nanonood ako nung kulto, no? Tungkol dito na sabi ng preacher, si Mrs. Myers yata to, sabi niya, God spoke to me to give this money to that person. So, lumapit siya sa person, sabi niya, sabi ng Diyos sa akin, bigay ko sa yung pera sa iyo. Sagot ng kausap, ay, paano mo nalaman na meron akong problema niya? Kasi pinapanalangin ko yan. Kasagutan ka sa akin panalangin. So, sagot. So, ngayon dapat nating malaman na lahat ng tao, ang problema pera. Kaya pera ang pinapanalangin. And then, sino ang tatanggi sa isang person na lalapit siya na may pera ako, sabi ng Diyos, ibigay ko sa iyo to. So, tatanggapin mo yun. Pero that doesn't mean na kinausap ko ng Diyos. Ito yung sa Christian. Dito tayo concentrate, yung bias ko nandito rin yung deliverance from sin. Yung pagbibigay ng kalayaan sa atin sa kasalanan. So, pagka ganito na yung topic, of course, alam na natin, it is about salvation, kaligtasan. Okay, so, meron tayong kasalanan na ginawa. Sa halip na sambahin natin ang Diyos, sa halip na ang pananampalataya natin ay sa Kanya, inilipat natin sa iba, kaya tayo ay nagkasala. Deliverance from sin. So, dito tayo magko-concentrate. Pero dapat meron tayong correct concept of sin. Ano ba yung kasalanan? Kasi pagdating sa religion, iba-iba yung concept nila sa sin. Medyo tama pa rin, kaya lang medyo nalayo sa tamang-tama. Nandun siya sa medyo tama. First of all, ang correct concept of sin is disobedience. Wala nang iba. Kasi ilalarawan nila ang sin na parang merong personality o parang evil spirit, something na pag nag-hold sa'yo ay gagawa at gagawa ka ng kasalanan. Hindi ganon. Kasi pag binasa natin sa Biblia, ang sin is disobedience. May sinabi ang Panginoon, sinuway mo, disobedient ka na. At pagka yung bagay na sinuway mo, and then nagbagong isip mo na susundin mo na yan, hindi na carry yung yung obedience mo. It is still considered disobedience. Kasi sa mata ng Panginoon, delayed obedience is disobedience. So ang istorya niyan ay sa Bible makikita natin so binigay ng Panginoon sa Israel yung Kanaan, nagpadala ng 10 spy, 12 spy. Pagbalik ng mga spy, sabi ng 10, hindi natin kayang kasakupin kasi higante yung mga tao. Sagot naman ng 2, kayang-kaya natin sakupin yan. Pero ang pinaniwalaan yung 10, so
yung country, the country as a whole, nag-disobey sa Panginoon. So, nagalit ang Panginoon sa kanila. Ang sabi, sige, 1 day, 40 days silang nag-espiya. So, 1 day is equivalent to 1 year. So, 40 years kayong lalagi sa ilang. Hindi nila nagustuhan yung judgment ng Panginoon. So, ang sabi nila, hindi, susunod na kami. So, ang sabi ng Panginoon, hindi, naibigay ko na yung judgment, wag niyo, hindi ko nababago. Kasi ang Panginoon, pag nagsalita siya, wala nang bago-bago. Kasi ang sinasabi natin, hindi kayang baguhin ng panalangin ng pag-iisip ng Diyos. So, sabi na, hindi, susugod kami. Sabi ng Panginoon, wag. Pero, hindi, susundin namin yung utos mong original. Sumunod sila, talo sila. Kaya na pagbalik nila, lulugo-lugo, ang daming namatay. And then, saka sila naglakad sa ilang. And then, remember this, lahat ng mga ito ay nakaranas ng kaligtasan sa Egypt dahil doon nag-perform sila ng Passover. Pero dahil sa disobedience, kahit ligtas sila sa Egypt, hindi rin sila nakapunta doon sa kanilang patutunguhan. Namatay sila at kasama si Moses. So, ang correct concept of sin, ang sin ay disobedience. Hindi ito something na merong personality. Ngayon, ano yung wrong concept of sin? Ito yung concept na tinuturo sa church. Ang kasalanan daw ay condition. Ito sa condition. No? So, kapag ikaw ay dahil condition mo to, gagawa ka ng kasalanan. So, napunta ngayon doon sa akto, yung paggawa ng kasalanan. Naalis na yung focus mo na ang kasalanan pala ay disobedience. Ngayon, kung napunta ito ngayon sa condition mo ngayon, dahil ang mali na ang concept mo sa kasalanan, magko-commit ka na ngayon ng condition ng disobedience kasi na-condition na ang isip mo na ikaw ay gagawa ng kasalanan. Bakit? Dahil daw ito ay nature. So, ang nature natin ay dahil tayo ay human to err is human, to forgive divine, or because we are in the flesh, no? Yung nililecture sa atin ng mga pastor. So, nature na yan. Kapag ikaw ay kahit Christian ka na, pero dahil ang nature mo, ikaw ay flesh, magkakasala ka pa rin. So, yun ang concept nila ng sin. Nawala yung obedience. Hindi na tinuro yung obedience. Ang tinuro lang ay yung konsepto ng sin. Yung idea nila about, human idea tungkol sa sin. So, ano ang nature? Sa previous vlogs natin, na-correct ko na to yung, na-correct. Nasabi ko na yung point of view ko rito, no? Ang pinipilit kasi yung si Adam si Adam nagkasala. Now, remember, nung tinanggap ni Adam at Eve yung damit, no? Kasi yung damit na yung galing sa lamb na sinakripisyo ng Panginoon sa harap nila, kasi sino yung magpapatay ng lamb? Yung Diyos. Tatlo lang sila si Adam, si Eve, at saka yung Panginoon. So, ang Panginoon high priest siya, nagpatay. Sabi niya, isuot nyo to para matakpan na yung kasalanan nyo. So, sinuot nila yon, natakpan na yung kasalanan niya. So, in the eyes of God, forgiven na sila kasi naniwala sila sa Panginoon na pinatawad ng Panginoon kasalanan nila. Ang proof nun, may namatay para dun sa kanilang kasalanan. So, ligtas na si Adam and Eve. Obedient na sila kasi napalo na sila. Una-una kasi, ang mind nitong mag-asawa, itong unang dalawang tao nito, hindi sila magkakasala kailanman. Kasi naniniwala sila na ang Diyos lang ang Diyos. So, di ba, nagbigay ng utos ng Panginoon. Ito lang pagkain nyo, no? Kung ano yung sabihin ko sa inyo, yun lang ang magbibigay ng buhay sa inyo. So, maniniwala sila sa sinabi ng Diyos. Ngayon, bakit sila nagkasala? Kasi merong bad input na galing sa labas. Okay, so nagkasala sila. Hindi sila mabiblame sa kasalanan kasi nauto sila. Kaya meron silang forgiveness. Kaya ang Pilipinas, no, inuuto tayo. So, ginadami tayo sa mga bad situation ng world system. Pero wala tayong blame. Wala. Kasi sabi, hindi, kasalanan mo kasi nagpauto ka. Hindi.
Si Adam and Eve, kasalanan nila nagpauto. Ngayon kung kasalanan nila, di dapat tinapon sila kaagad sa sa away from God. Kasi di ba si Satan nung nagkasala, walang siyang salvation O di dapat ganoon din tayo, walang salvation. Pero bakit tayo may salvation? Kasi nauto tayo. Mahal tayo ng Diyos. Creation niya tayo. Kaya meron tayong forgiveness. So, si Adam at si Eve, ligtas na, hindi na sila magkakasala pa kasi natuto na sila. So, ang nature nila ngayon ay ituro yung kanilang natutunan doon sa kanilang anak sa dalawa. So, tinuro ng mag-asawa sa kanila, base na rin sa lecture nung Diyos, kasi saan naman manggagaling yung knowledge na to, di ba? Saan rin. So, tinuro na nila yung kanilang mga anak. Si Abel mag-offer ng animal sacrifice, firstling, yung unang-unang pinanganak, symbolizing the Lord Jesus Christ. And then si ibigay yung first fruits, yung unang-unang bumulaklak na signifying na yung namatay na Savior ay mabubuhay uli. So nag-offer si Abel ng tama, nag-offer si Cain ng mali. In-offer niya fruits. So yun. Sabi niya, hindi, nature lang kasi kaya siya nagkasala. Hindi, kaya nagkasala si Cain kasi disobey. Disobey niya yung utos ng Panginoon. So, ang lahat ng tao, ganun din, pag pinanganak tayo, wala tayong kasalanan. Kaya nga, pag namatay ang baby, punta sa Panginoon diba? Ano sabi ni David nung namatay yung baby niya? Ang anak ko hindi na makakabalik sa akin, pero ako makakapunta dun sa aking anak. So, yung anak niya, namatay, pumunta sa langit, sa heaven, sa busom ng Panginoon. At si David ganun din. Kahit nagkasala siya na adultery, marami siyang pinatay, forgiven pa rin siya. Kasi humingi siya ng tawad. Okay? So, ano yung nature? Ang nature natin ngayon ay ligtas tayo. Kung tayo ay nasa flesh, kasi ang dalaw daw yung nature ng Kristiyano na flesh tsaka yung spirit. Pag spiritual ka daw, hindi ka magkakasala. Pero ipadipay mo sa kanila, ano ibig sabihin spirit? Ito yung laging nananalangin. Ito yung laging nagbabasa. So pareho din ng deeds of the law ng Judaism. So ang ibig sabihin ng in the spirit, nasa yung espiritu. Nasa yung espiritu at pinapaalala sa iyo kung ano yung sinabi ng Panginoon. At hindi lang yon, tinutulak ka niya para sundin ng Panginoon. Kasi kung wala kang espiritu, ang nature mo ay flesh, magkakasala ka. Kaya yung mga Christian na nagkakasala, kahit nasa kanilang espiritu, kahit nasa kanila ang Panginoon, hindi sila tinuro ng tamang concept ng obedience. Nagkakasala sila because of disobedience, not because of their nature. Hindi dahil tao sila. Kasi binago na sila Remember, ang tinutulungan lang ng Holy Spirit na mabago ay yung mga ligtas na. Yung kung saan siya naroon. So, depending sa Christian to, kung ang concept na nakuha niya yung mali, yung wrong concept na sa kanya, kahit Christian ka na magkakasala ka, magkakasala ka pala talaga. Pero kung ang concept niya sin ay yung tama, na ang sin ay disobedience at hindi ka magkakasala kung ikay obedient sa Panginoon sa 10 Commandments, and then hindi ka nga magkakasala. Ngayon, merong problema kasi sa teaching ng church tungkol sa sa deliverance. Dalawa kasi ang deliverance. 2 hubs. Ibig sabihin, buo siya, 1, pero hinati. Ang tinuturo lang tingnan mo natin kung ano yung 2 hubs of deliverance, ano yung dala. Yung unang bahagi ay yung deliverance from. Ito yung deliverance from sin. So, meron tayong mga Bible verses tungkol dyan na we were delivered from sin. Na dati makasalanan tayo, pero inalis tayo dyan, we are delivered from sin. At yan ang concept na makikita natin na tama na tinuturo ng iglesia. So, ang salvation is complete once na tumanggap ka sa Panginoon bilang iyong Diyos at siya ang sasambay mo. So, ligtas ka na, delivered ka na from sin. No question about that. And then, once na delivered ka na from sin, you will no longer return from sin dahil nga, nasa iyo ng Holy Spirit, and that the Holy Spirit will not leave you
and we will not abandon you. Ang second half ng ng deliverance na pangalawa, ito yung hindi tinuturo. Delivered to holiness. Obedience. Kasi inalis yung obedience Ayaw ituro. Kasi ang concept nila ng sin ay mali. Nature. Na ang nature doon tao dalawa, spiritual at saka carnal. Kaya kahit na ligtas ka na, magagawa ka pa rin ng kasalanan. Ngayon, remember na, pag ikaw ay gumagawa ka ng ng kasalanan, hindi ka holy, hindi ka banal. Ang banal ay yung mga hindi gumagawa ng kasalanan. And then sasabihin sa atin ng mga pilosopo, yung patay lang ang hindi nakakagawa ng kasalanan. Kaya nga meron tayong mga santo, yung mga patay. So, dalawa ang hub ng deliverance. Dapat kumpleto. Pag meron kang na-share ng gospel, and then naligtas siya, kinakailangan sharean mo rin siya, na ngayong ligtas ka na, dapat ang Panginoon na ang titira sa'yo, ang Holy Spirit na ang titira sa'yo, at susundin mo na siya. Ngayon, dati kang citizen ng kalaban, pero ngayon citizen ka na ng Panginoon, susundin mo na ngayon yung law ng citizen ng Diyos. Yung law ng citizen ng kalaban is law of disobedience. Ito yung gospel of disobedience. Pero ang law ng ng isang ligtas na ay yung gospel of obedience. Na pag nagsalita ang Panginoon, susundin niya. Never mong panghawakan yung aral na yung inutos ng Diyos ni Kristo ay siya ang gagawa. Kasi ang hari, pag nag-utos, ang dapat sumunod ay yung tagasunod. Hindi susundin ng hari yung kanyang utos. Kasi wala namang kasalanan yung hari. Okay? So, ang bibigyan niya lang ng utos ay tayo. Kasi nung nabubuhay pa tayo nang wala sa kautusan, puro kasalanan yung ginagawa natin. So, yan two hubs ng ng biblical deliverance. Delivered from sin and delivered to holiness. Kompleto yan. And then yung holiness na yan, hindi yung pag namatay ka na. Kasi, actually, yun ang tinuro sa amin, nung young people kami. No, kailan sabi, kapag ka ikaw ay nasa laman pa, magkakasala at magkakasala ka pa rin. Ngayon, hindi ka lang magkakasala kapag ka dumating na ang Panginoon at binago ng iyong katawan, inalis na yung sinful nature daw at pinalit na yung hindi nasisira, yung not sinful nature, yung spiritual nature. So sayang yung kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon, na kung ang mga taong iniligtas niya sa maling pamumuhay ay magpapatuloy pa rin sa maling pamumuhay. Mali. Ang result ng complete, kapag tinuro ng church yung deliverance from sin and deliverance to holiness, meron siyang magandang resulta. Unang-una, blessed life. Ano yung blessed life? Ito yung buhay na, hindi yung blessed na maraming pera, kalaban kasi yung mammon. Hindi ka bibigyan ng mammon ng God. Kaway niya yan Ang blessed life, ito yung presence ng Panginoon. Anong ibig sabihin ng presence ng Panginoon? Kasama mo ang Panginoon kahit hindi mo siya nakikita. Kasi nakikita mo yung resulta Kung magkaroon ka man ng problema, nakita mo, may solusyon na pala yung problema. Hindi ka malulugmok. At hindi lang yun, yung potential something na magbibigay sa ng malaking problema later on, i-reveal niya sa iyo sa ngayon. Para hindi mo na problema sa future. So, once alam mo na yan, alam ko na ito yung nangyari. So, prepared na ako. Kasama mo yan ang Diyos. Kasi, inaalalayan ka niya. Yan ay ibig sabihin ng blessed life, hindi yung maraming pera life. Sa Facebook, say, amen, bibigay sa ito yung limpak-limpak na salapi. Kokot ng Bible. Itong pangako ng Panginoon, bibigyan ka ng limpak-limpak na salapi. Lahat ng Christian, amen, 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 amen. Okay. Ngayon, kung incomplete yung deliverance na tinuro, yung kalahari lang, problematic life. Yan yung sinasabi ng New Testament, no, 'di ba? Dadaan ka sa maraming pagsubok. Ngayon, sinang kausap yan? Tayo ba? Hindi. Ang kausap niya ay mga Jew. Kasi ang maraming pagsubok nila yung 70 AD. Now, remember, after 70 AD, wala nang book, wala nang Bible.
tapos na. Wala magsabi na, ngayon tapos na yung problematic life, doon na tayo sa blessed life. Wala na. Tayo na yon. It is tayo na ang magdi-discover ng truth na yon, na ang mga Christian nung sa New Testament dumaan sila sa maraming pagsubok because Israel as a country rejected the Messiah. But although as a country kasama silang papunta doon sa sa problematic life, ang ginawa naman ng Panginoon, inalis sila doon. Yun lang, mga disobedient ang pumunta sa problematic life, at ito naman mga obedient ay napunta doon sa raptured life. Na-rapture sila, wala sila doon sa problema. Doon sila sa safe na lugar. Yan ay kaya sa atin ngayon, bakit complete yung deliverance na tinuturo natin? Kasi na-experience natin. Hindi problematic ang life natin. Ang nakikita natin na mga problema ay yung mga Christian na nag-hold pa rin sa teaching na normal lang sa isang Kristiyano ang magkasala, normal lang sa isang Kristiyano ang daraan sa maraming pagsubok. So, ang sinasabi natin ay normal sa isang Kristiyano na gawa ng kasalanan ang dadaan sa mga pagsubok. Normal sa kanila yun kasi gumagawa sila ng kasalanan. Pero yung mga Christian na obedient sa Panginoon, hindi sila dumadaan doon. Kita mo nga, para yung problema, pero sila nakangiti. Yung mga Kristiyano na na problematic, yung kalahati lang yung hinahawakan sa deliverance, sila yung namumroblema. So, ang benefit ng church na magti-teach ng complete obedience, ng obedience, yung complete deliverance, makaka-acquire sila ng knowledge, understanding, and wisdom. So, we have already discussed this. Ang knowledge is every truth, every error, ma-acquire mo lahat yan. Understanding, malalaman mo kung alin dyan ang truth at alin dyan ang error. And then, pag in-apply mo to, magigain mo yung wisdom. Ano yung wisdom? Ito yung blessed life. Because you are, yung acquired knowledge mo, ang pinick up mo lang ay yung tama at yun lang yung ginamit at yung mali, diniscard mo. So, ano yung natutunan nating tama? Na ang 10 Commandments ay intact at ang 10 Commandments never itong inalis ng Panginoon. Kasi ang 10 Commandments, yung sinasabing the Word of God, yan ay naging flesh and dwelt among us. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaya pareho lang ang Old Testament at ang New Testament. The Old Testament will speak about man's obedience to the Word of God, Jehovah. And then, the New Testament is the obedience of Christian dun sa urging ng Holy Spirit to obey Jesus Christ, which is the same. Kasi it is the Holy Spirit na magpupush sa Old Testament na mag-obey yung mga nasulatan ng Diyos ng law niya sa puso, no? Yung pusong buhay, hindi yung bato. And then ito naman sa New Testament, ito yung mga Christian na nakarinig ng aral ni Kristo at pinaalala sa kanila ng pinaalala sa kanilang Holy Spirit. Complete deliverance. So hindi half deliverance, complete. Na-deliver ka sa sa sin, yung sa death, no, na-deliver ka from sin, and then na-deliver ka sa righteousness, yung holiness. Kompleto ang deliverance mo. Hindi ka nakalagay sa alanganin. Ligtas ka nga, pero ang buhay mo naman puro problema. Wala ka doon. Kundi delivered ka, ligtas ka, and at the same time, wala kang problema, wala kang worry. At yung mga members ng iglesia, ng church na tuturuan ng obedience, stable sila. So kahit umalis sila sa church ng maraming taon, stable sila kasi kapag ka natuto ka ng obedience, hindi ka na mahihila ng maling aral. Kasi yung maling aral, alam mo na problema lang dadalhin sa inyo yan. Gagamitin ka, you will be used. Pero kapag ikaw ay obedient sa Panginoon sa kanyang commandment, stable ka, hindi ka magagamit ng wrong teaching para sa kanilang nefarious, whatever yung mga plano nila. Freedom from manipulation and fear. So, ang church hindi ma-manipulate ng pera at hindi rin siya takot sa future kasi maraming problema ang church ministry. Hindi lang alam ng mga ordinary members but
mahirap mag-manage ng ano. Pero kung ang teaching mo is obedience, so alam mo na, teka, alam naman ng Diyos yung ano, yung problema natin kahit hindi natin ipanalangin sa Kanya, magbibigay siya ng solusyon. Hintayin natin yung solusyon na pinakita niya, but in the meantime, mabuhay tayo ng malinis, holiness. Sundin natin 10 commandments. Para habang nabubuhay tayo ng malinis, iiwas tayo ng Panginoon sa maling mga tao, maling mga grupo, maling mga circumstances, maling sitwasyon, dahil kasama natin siya. Ngayon, why majority of churches teach only the first half? O nga no, why? Lack of understanding kung ano talaga yung obedience. Kasi mana-mana lang yan eh. Di ba, saan ba umaasa ang mga pastor na nag-aral sa mga Bible school? Yung natutunan ng mga nauna sa kanila. At yung mga nauna sa kanila. So, ang pinagmula nun ay yung isang tao na kapag itong tao na to, nakaisip siya ng maling doktrina at itong tinuro niya, anyone na magpalo sa kanya, mali na yung tuturo. Ang natutunan nung una nitong nauna nagturo niya, hindi, wala na tayo sa kautusan. So, bababa na yon. So, remember when you teach something na wala na yan, meron ka nang ipapalit. So, ipapalit mo ngayon, yung doctrine na ngayon ng mga churches na nagbibigay ng sakit ng ulo doon sa, hindi lang sa mga leader, kundi doon sa mga member na sumusunod sa kanila. Yung sakit sa ulo na bakit Kristiyano na ako, gawa pa rin ako ng gawa ng kasalanan. Walang kasagutan. Then, ipapasok na lang ng gagawa ng script. Hindi kasi nature natin yan eh. So, balik ko. Yung ay natutunan na mali. Control ng converts. Kasi kapag ang mga converts mo, nabubuhay sa kasalan, nabubuhay sa takot, makokontrol mo eh. Teach them something na, sample, every time na merong gera, ang ituturo, yung end times. So, pag sinabi mong end times, ang nasa isip ng mga tao, nuclear war. So, sino pa yung may problema ngayon yung mga member kasi takot sila sa makokontrol mo na sila ngayon doon sa sa pamamagitan ng takot. Kokontrol mo sila. Hindi lang sa sa teaching ng end times teaching ng tithing. So sa Old Testament, ito yung kaparaanan ng Panginoon, 3 klase ng tithing. Pero sa New Testament, ginawa na lang na isa. Diba? Inalis na yung dalawa, iniwan na lang yung isa. So, nakokontrol nila yung finances ng church. Naalala ko ngayon ito yung post ni Baded eh. Pinanood ko, natawa ako eh. Tungkol sa sa pag-control ng tithing ng church. So, maganda yung premise. Hindi naman kailangan ng Diyos yung pera na at saka iwanan din natin yan. Kaya, i-boost mo na yan lahat, bigyan mo sa Panginoon. Kasi kakaroon ka lang ng material prosperity kung uunahin mo ang Panginoon. And then, maraming verses na ginamit doon. And then, nakita ko yung 5 loaves and 2 fishes. So, binigay doon. Pero, kung pagka tinignan mo naman ng istorya, binigay nga, after maibigay, hindi niya nakinuha. Kahit maraming basket na naging resulta, hindi na kinuha yung nagbigay. So, ganun ang Panginoon. Pag meron kang binigay sa Panginoon, huwag mo nang kukunin. Pero ang premise na sinasabi nila na pag nagbigay ka sa Panginoon, palalaki ng Panginoon yan at ibabalik sa'yo. Parang pyramid scheme eh. Naalala niyo sa pyramid scheme, di ba? Basta magbigay ka lang ng pera, and then yung binigay mo, may part ka, may babalik sa'yo ng part dyan. Ngayon, para malaki yung part na gagawin mo, mag-recruit ka ngayon ng marami sa baba. Kasi yan, pagka nagbigay ng pera, yung part na binigay na, ibibigay din sa'yo. So and so forth. So, ang kumikita lang yung nasa taas, yung nasa baba, hindi. Now, remember, pag nagbigay tayo sa Panginoon, hindi kumikita ang Panginoon. Okay? Kasi mayaman siya, hindi yung kailangan yan. Para saan yung finances sa Old Testament time? Yung sa tithing, yung unang tithe nila,
para sa mga Levites, dahil itong mga Levites nawala ng mana, hindi na sila binigyan ng lupa. Ang binigay sa kanila yung kikitain ng mga kababayan nila. Then yung ikalawa, tatlong tithe ito, no? Doon sa ikalawang tithe na 3 beses, para ito doon sa nagta-tithe. Kasi may mga activities sila sa temple na kinakailangang silang umattend. Ngayon, kung attend sila na ang pera nila ibinigay sa Levite, anong kakainin nila? So wala, no? So matalino ng Panginoon. Hindi. Ang tithe nila ay para sa inyo. And then yung ikatlong tithe, ito yung tithe na para sa mga destitutes. Na kinokollect na every 3 years. So once every 3 years. So ano yung tithe na to? Ito yung tithe ng naghulog yung matanda, no, yung babae na 50 cents. So nang binigay niya yun, hindi nawala yung 50 cents na yun, kundi dumami yun. Bakit dumami? Kasi maraming mga tao, mayayaman, mahirap, na nagbibigay doon, and then hahati niyan, ibibigay sa kanila. So hindi yan binigay sa church, binigay yun doon sa mga nagbigay. Okay? So sa church, kung hindi yung kaya magbigay ng isang member, wag niyong pilitin. Kasi pag pinilit yung magbigay yan, then sundin ninyo yung sa Old Testament. Yung lahat na na-collect, hatiin yan at bigay yung lahat na nagbigay. Napalayo tayo. Monetary reason. Ayun nga. Once na mali yung teaching mo ng wala ka sa obedience, di ang pituro mo lang kung ano yung maisip mo. Wala na yung Old Testament, kaya New Testament tayong datamper nyo sa church yan at sa pastor. Kasi saan ginagamit yung collection? Ito yung yung para sa equivalent ng first tithe para sa mga pastor. And then equivalent hindi equivalent sa second kasi hindi naman nagpapa-party ng libre ang church, Kasi pagka nagkaroon ng handaan, potluck, and then yung third reason, wala yung hindi sasabihin nga ng church, hindi naman tayo charity, which is true. Hindi pwedeng gamitin yung nakolekta sa offering ng kahit sinong mahirap na mamamalimos, kasi meron tayong mendicant law, bawal talaga yung maglimos. So sa church ganun din. Ang country kasi, sa atin kasi ang equivalent nung third tithe, ito yung taxes nagbabayad tayo ng tax sa government, so libre na tayo. Hindi natin kasalanan kung hindi tayo magbigay sa mahihirap kasi nagbigay na tayo ng tax. So hindi kasalanan yung Sabi niya, ang tigas ng puso niya, hindi magbigay. Nagbigay na siya. Ang matigas ng puso, yung mga nagpe-fake ng kanilang tax. Monetary reason. Deceive sila and at the same time, afraid sila na i-question yung deception. Kasi na-brainwash na sila So, lahat ng mga verses na magpapatungkol, magbibigay ng justification dun sa maling teaching, yun ang memorize sa kanila. And napakadali kasi ginugupit Ito lang i-memorize mo, dapat alam mo yan. So, bakit ko i-memorize to? Para malaman mo na dapat kami lang masunod o dapat kung may kita ka, dapat bigyan mo yung church or everything. So, hindi nila ituturo yung freedom na binigay ng gospel of obedience. So, conclusion, dalawa ang ang deliverance ay dalawa, hindi isa. Deliverance from mammon, pera, and unrighteousness. Kasi pag ang sinasambo mo ay pera, unrighteous ka. Diba? Sabi ng Panginoon, ng ating Panginoon Jesus, papagpiliin kita, ako ba o ang pera? Hindi mo kami pwedeng sambahin sabay kasi galit ako diyan at galit siya sa akin. So pipili ka, hindi mo kami pwedeng pagsabay na maglilingkod ka sa akin para sa pera o maglilingkod ka sa pera para sa akin. Pili ka. Deliverance to God. So, inalisan tayo dun sa pagsamba sa salapi, pinuntahan tayo dun sa pagsunod sa Diyos. And that is yung deliverance. So, apart from this, wala na akong makitang ibang application sa deliverance. It will all, sa akin kasi, di ba, alam mo naman, bias talaga ako sa obedience And I think mahihirapan na ako na i-unbias yung sarili ko, deliverance from sin, mammon, righteousness, and deliverance to God and righteousness. So
yan ang sa akin, no? I think you have to, anak, ikaw na lang yung, kumuha pa ng ibang, hindi, at least meron ka ng, meron ka ng, tawag dito, yung, parang binigyan kita ng bato na tatayuan eh. So, meron ka na ngayon tatayo, from this, bahala ka nang mag-build kung anong klaseng structure yung mabibuild mo rito. Pero pagdating sa deliverance, para hindi tayo malito, we will just stick lang dun sa deliverance from sin and then deliverance to righteousness, to obedience. From life of disobedience to life of obedience. So, hanggang dyan lang anak. Tingnan ko kung anong ilang oras. 42. Lumampas tayo sa 30 minutes. Hindi ko alam kung... Hindi, check ko na lang check ko na lang kung paano ko i-edit yung para ma-reduce or hindi. Sige, wala na lang edit sa 42 and 26 seconds and that will be for tonight, for this morning. Anak, good night. Tulog ka na rin.